Marimar's point of view. Nagmamadali akong pumunta sa opisina ni Marcus dahil sinabi ko dito na dadalan ko ito ng tanghalian. Pero ngayon huli na ako. Nang mapatapat ako sa pinto ng opisina nito ay agad ko yung binuksan at mabilis na pumasok. Nandito na ako, sir. Napatigil ako sa pagsigaw dahil sa mga tao na nasa loob ng opisina nito. Nakatingin ang mga ito sa akin. Masama ang pagkakatingin sa akin ni Amy habang pigil naman ang ngiti ni na Marcus at ng isang matandang babae na kasama ng mga ito ngayon. Pilit akong ngumiti sa mga ito para mabawasan ang aking pagkapahiya. "What took you so long, woman?" Tanong sa akin ni Marcus. Tumingin ako dito para sana sagutin ang tanong nito. Pero nawalan ako ng gana dahil napansin ko na nakahawak ang mga kamay ni Amy sa braso nito at masyadong madikit ang mga to ha. Napansin ko rin na lihim na humudyat ang binata na maupo ako sa tabi nito. Ngumiti ako dito ng pilit bago ito binaliwala. Pinili ko na lamang na maupo sa katapat ng inuupuan ng mga ito. "You look lovely, Iha. Are you Marcus' secretary or model of the company?" Baling sa akin nung ginang nakasama ni na Marcus at Amy. Napangiti ako dito dahil parang madali itong makagaanan ng loob. "By the way, Andrea, Amy's mother." Dagdag pa nito na naglahad pa ng kamay sa akin. Ngayon ay kilala ko na ang sinasabi ni Marcus sa akin na ina ni Amy. Simula nung naging kami ni Marcus ay sinabi na rin nito sa akin ang halos lahat ng tungkol sa pagkatao nito. Lalo na ang tungkol sa kanila ni Amy. "Marimar po, ma'am." Pakilala ko naman dito na tinanggap ang nakalahad nitong kamay. "At hindi po ako sekretary o model." Naputol ang aking sasabihin nang magsalita bigla si Marcus. "Actually, tita, she's Marcus' maid, ma'am." Putol naman ni Amy sa sinasabi ni Marcus. Napansin ko pa na nagkatinginan ang dalawa. Nakakunot noo si Marcus habang si Amy naman ay nginitian lamang ito. "What are you doing, Amy? You already know that she's my..." "Maid po, ma'am. Totoo pong maid ako ni Sir Marcus." Putol ko sa iba pang sasabihin ni Marcus dahil yun naman talaga ang totoo. Katulong naman talaga ako nito pero kasintahan din. Binigyan ko na lang ng ngiti si Marcus nang tumingin ito sa akin habang nakakunot ang noo. Ayoko munang sabihin nito na may relasyon kami sa harap ni Ma'am Andrea dahil sinabi nito sa akin ang tunay na dahilan kung bakit nagpapanggap ito at si Amy. Naiintindihan ko naman yun. Ayokong maging dahilan ng pagkawala ng ginang lalo na't nalaman ni na Marcus nitong nakalipas na araw na may komplikasyon din sa puso ang ina ni Amy. "But you are too beautiful to be a maid, Iha." Nakangiting wika pa sa akin ni Ma'am Andrea. Dahilan para mapangiti ako. Maganda na wala namang alam. Narinig ko namang wika ni Amy. Pero hindi ko na lang ito pinansin. Meron na po pala kayong lunch, sir?" Baling ko naman kay Marcus na nahuli ko pang nakatitig sa akin. Bahagya pa akong nailang dahil dun. Nilakihan ko pa ito ng mata ko para tumigil ito sa ginagawa. Pero tumawa lang ito ng mahina. "I brought him lunch." Singit naman ni Amy na ipinakita pa sa akin ang paghawak nito sa braso ng boyfriend ko. Nakaramdam ako ng inis ha? Ay nako, pero binaliwala ko na lang yun. "You can join us, Iha." Wika naman ni Ma'am Andrea. "Talaga po?" Excited na tanong ko pa dito. Tumangutang naman ito habang nakangiti. Ngayon ay sinisimulan na namin ang pagkain. Natutuwa naman ako dahil ang kinakain ni Marcus ay ang mga dala kong pagkain. Kahit mas masarap ang dala ni Amy. Nagulat pa ako nung nilagyan nito ng isang piraso ng adobong manok ang plato ko. "Don't you stare, Marimar. Go ahead and eat up." Wika pa nito na bahagya pang ngumiti sa akin bago muling bumalik sa pagkain nito. Naramdaman ko naman ang pag-iinit ng aking pisngi dahil sa simpleng kilos nito. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapangiti. Nawala lamang ang pagkakangiti ko nung mapansin ko ang masamang tingin sa akin ni Amy. Hinirapan ako nito. Nalis ko na lang ang aking tingin kay Marcus at tinuon na lang ang pansin sa pagkain. "He's really sweet, Iha, at isa yan sa dahilan kung bakit gustong gusto ko siya sa anak kong si Amy. Ang totoo ay gusto ko nga silang makasal as soon as possible." Wika naman ni Ma'am Andrea
na ikinasabid naming dalawa ni Marcus. Natigilan naman ng nanay ni Amy dahil sa naging reaksyon namin. Nagpalipat-lipat pa ang tingin nito sa amin ni Marcus. What's wrong, iho? Nakakunot ang noo na baling pa nito sa binata. Wala po, tita. Sagot ni Marcus habang inaabutan ako ng isang basong tubig na agad ko namang kinuha at ininom para mawala ang aking pagkasamid. Napansin ko na binigyan naman ito ng tubig ni Amy na lihim kong ikinainis. Bumalik na lang ako sa pagkain at hindi na pinansin pa ang mga ito. Sa buong tanghalian ay tungkol sa kasal ang pinag-uusapan ng mga ito. Habang ako naman ay walang ginawa kung hindi ang kumain ng kumain dahil sa lihim na sakit na aking nararamdaman. You have an amazing maid and it looks like she has a good appetite. Keep her. Narinig ko pang wika ni Ma'am Andrea na ngayon ay nasa may pintuan na ng opisina ni Marcus dahil paalis na ang mga ito. I will, tita. Baka hulog ang sagot naman ni Marcus na halata sa boses na nakangiti ito. Bye, iha! Narinig ko pang paalam ni Ma'am Andrea kaya napalingon ako dito kahit patuloy pa rin ako sa pagkain. Ngumiti ako dito at kumaway. Bye po! Bye, babe! See ya! Paalam naman ni Amy na yumakap pa kay Marcus at humalik pa sa pisngi. Nang makaalis na sina Ma'am Andrea at Amy ay naramdaman ko ang paglapit ni Marcus. Nagpanggap na lang ako na hindi ko ito napapansin habang patuloy pa rin sa pagkain. Bahagya naman akong natigilan nung bigla na lang akong buhatin ni Marcus para kandungin ako nito na maupo. Nanlaki pa ang mata ko habang nakatingin dito. You gained weight, babe. Ang dami mo kasi nakain and... Napatingin nito sa hawak kong Shanghai. Still holding food? Hindi ka pa rin ba tapos kumain? Pagpapatuloy nito na para bang hindi ito makapaniwala. Lihim akong napairap dahil sa inis na nararamdaman. Hindi pa. Nakikita mo naman, di ba? Mataray na sagot ko dito. Tumawa naman ito ng mahina. Aalis na sana ako mula sa pagkakaupo sa kandungan nito dahil sa inis pero pinigilan ako nito. Are you mad at me? Tanong pa nito sa akin pero hindi ko na lang ito pinansin. Iniiwas ko na lang ang tingin ko dito at kinagat ang hawak na Shanghai. Nagulat pa ako nang bigla na lang ding kinagat ni Marcus ang Shanghai na nasa bibig ko. Natulala ako at bigla ay bumilis ang tibok ng puso ko nang lumapat ang labi nito sa labi ko. Nang maputol ang Shanghai ay doon palang nagkalayo ang mga labi namin. Taste good. Komento pa ni Marcus habang umunguya. Napaubo na lang ako. Pinagpawisan ako bigla nang makaramdam ako ng kakaiba sa aking tiyan. Pakiramdam ko ay mayroong naghahalo-halo sa aking sikmura. Are you jealous? Narinig ko pang tanong sa akin ni Marcus. Kahit hindi na yun malinaw sa aking pandinig. Hindi! Sagot ko naman dito habang napapahawak sa aking tiyan. Hindi ko ipinapahalata dito na may kakaiba sa akin dahil paniguradong isa na naman yung kahihiyan. Sinubukan kong umalis sa kandungan nito pero hindi ako nito hinayaan. Bitawan mo ko, sir! Masama na ang tingin na utos ko dito. Napakunot noon naman ito. You really are obvious. You're mad with me because you are jealous. Wika pa nito pero hindi ko na lang ito pinansin dahil mas inaalala ko ngayon ay ang tiyan ko. Ginawa ko ang lahat para makaalis sa kandungan ni Marcus. Lihim akong natuwa nang makatakas ako sa bisig nito. Tatakbo na sana ako papunta ng CR nang maramdaman ko ang paghawak nito sa isa kong kamay. Dahilan para mapatigil ako. Pakiramdam ko maluluha na ako anumang oras. Let's settle things, Marimar. Don't run away just because we have... Bitawan niyo ko, sir, please! Pakiusap ko dito habang tagaktak na ang pawis sa aking muka. Natigilan naman si Marcus nang mapansin yun. Are you? Naputol lang sasabihin nito dahil sa isang bulkan na bigla na lang pumutok. What is that disgusting smell? Gulat na reaksyon ni Marcus na napatakip pa sa ilong ko. Napaluha naman ako bigla. Sinabi ko naman kasi na bibitawan mo na ako eh. Naiiyak na wika ko dahil sa sobrang kahihiyan. Kanina papabalik-balik si Marcus dito sa aking kwarto habang hawak nito ang cellphone dahil panay tawag dito sa sekretary nito. Bigla na lang kasi itong umalis sa opisina para dalhin ako sa ospital.
Hindi ko tuloy maiwasang makonsensya dahil madami itong naiwang trabaho para lang samahan ako. Nagsisisi na rin ako ngayon sa pagkain ko ng marami, dahilan para magkaroon ako ng problema sa pagdumi. Nahihiya rin ako sa nangyari kanina dahil sa paglalabas ko ng masamang hangin sa loob ng opisina nito. Muli kong pinagmasdan si Marcus na ngayon ay pabalik-balik pa rin sa paglalakad. Do something about that. I can't really go because I have a more important thing to do. Napabuntong hininga pa ito matapos ang tawag. May iba ka bang gagawing importante, sir? Tanong ko dito. Napatingin ito sa akin at napangiti. Lumapit ito sa akin para ayusin ang kumot na bumabalot sa akin. Hindi mo na ako nito hinayaang kumilos matapos ang nangyari kanina. Lalo na't nangihina pa rin ako at pakiramdam ko ay lalagnatin pa ako. Siguro dahil sa pagod nitong mga nakaraang araw. I need to take care of you. You need me here. Sagot nito na ikinatawa ko ng mahina. Ano ka ba, sir? Ginagawa mo naman akong bata eh. Kaya ko sarili ko kaya huwag ka nang mag-alala. Umalis ka na dahil mukhang kailangan ka ngayon ng kumpanya. Nakangiting wika ko naman dito na hinawakan pa ang pisngi nito. Kinuha naman nito ang kamay ko. Pakiramdam ko ay ayaw nitong umalis sa tabi ko. Dahilan para mapangiti ako ng malawak. Ayos lang ako, sir. Dagdag ko pa. Nagpakawala naman ito ng buntong hininga. Are you sure? Paninigurado pa ni Marcus sa akin. Tumangutango naman ako. Natutuwa ako sa pagiging maalaga nito kahit pa puro kahihiyan ang nagagawa ko para dito. Alis na, sir. Pagtataboy ko dito. Napabuntong hininga naman ito at napipilitang tumayo. Okay, just take care of yourself. Nandito ang gamot if you need some. Tumigil ito sa pagsasalita para damhin ang noo ko. Napansin siguro nito ang pamumutla ko. Napakunot noo pa to. You have a fever. Do you want me to take you to the hospital? Nag-aalala na tanong pa sa akin nito. Ayoko, kagagaling lang natin dun eh. Tsaka umalis ka na. Pagtataboy ko ulit dito. Sinamaan ako nito ng tingin pero nilabanan ko yon kaya sa huli ay napailing na lamang ito. Fine, I'll be back here quickly. Wika pa nito na nagsimula ng maglakad palabas ng aking kwarto. Nakahinga naman ako ng maluwag. I forgot something. Biglang bungad ni Marcus sa pintuan na bahagya ko pang ikinagulat. Ang buong akala ko kasi ay nakaalis na ito. Natigilan pa ako nang mabilis ako nitong hinalikan sa labi. I love you. Wika pa nito bago muling lumabas ng aking kwarto. Naiwan naman ako nitong natitigilan. Naramdaman ko pa ang pag-iinit ng aking pisngi. Nang makaalis si Marcus, ay agad akong nagtalukbong ng kumot para matulog. Nagsisimula pa lamang pumikit ang mga mata ko nung maramdaman ko ang pag-angat ko mula sa kama. Kinabahan ako, kaya agad kong inalis ang pagkakatalukbong ko sa kumot para malaman kung ano ang nangyayari. Napamaang ako nang malaman ko na buhat-buhat ako ngayon ni Marcus palabas ng aking kwarto. Anong ginagawa mo? Akala ko ba nasa opisina mo na ikaw? Saan mo ko dadalhin? Bitahon mo na ako, sir. Natataranta na sunod-sunod na tanong ko kay Marcus habang pumipiglas. Babe, huwag kang malikot. Saway sa akin nito nung muntikan na akong mahulog dahil sa kakapiglas ko. Natahimik naman ako bigla dahil mukhang kinabahan talaga to. Humigpit naman lalo ang pagkakahawak nito sa akin. Sorry, just stay calm, okay? I'll answer your questions one by one. First, nandito ako para alagaan ka dahil hindi kita kayang iwan, lalo na't may lagnat ka. Second, I'm not in the office because I'm here. Hindi nito agad itinuloy ang iba pa nitong sasabihin dahil sinamaan ko ito ng tingin sa pagiging pilosopo nito. Tumawa lang ito ng mahina. I called my secretary to bring my paperworks here. And third, I'll bring you to my room. Dagdag nito na ikinagulat ko. Ano? I'll bring you to my room to monitor you. Sagot nito sa akin. Pero bakit sa kwarto niyo pa, sir? Pwede naman sa kwarto ko na lang eh. Tanong ko pa dito habang hindi mapigilan ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Because your room is too small for us. Sagot naman nito na saktong napatapat na sa pinto ng kwarto nito. Napalunok ako ng sandaling yun